luto na ang ating kanin. So, finally, makakakain na naman tayo ulit ng munggo. So, ako siyang gihumol atong Saturday and Sunday ko lang siya na pa ganyan. And until Tuesday today, ayan, maluluto ko na talaga siya. So, bakan na ko siya pork, meat, ginger, garlic, and kalabasa. Ayan lang, very simple ang ating ingredients. Of course, ito ginapakupsan na to no, ang ating karne. Pero, idiretso na nato na, wala na kadugay-dugay pa. Ginger, garlic, of course, ang munggo. So, lagyan natin ng water. So, sa China, ginagawa nila itong sabaw, sinabawang munggo. Sa atin, sinabawan din naman, pero hindi talagang super dami ng sabaw na hanggang liig. Hanggang ganyan lang siya. And another way of cooking nila is, ginagawa nilang sweets. Ayan. Ina po nato patukay, no? Lagayan na natin ang ating kalabasa. Siyempre, pahumukon sa nato itong kalabasa. And then, meron pala tayong padahon-dahon, repolyo. Ayan. So, last na natin yan ilagay, di ba? And of course, timplahan na natin bitchin. Asin. Ang sekreto para maglapot-lapot ang atong sabaw is kailangan tayo magdurog ng ilang kalabasa. Ganyan lang ang sekreto dira. Diba? Huwag ang atong sabaw is nag-yellow-yellow po. Nindot siya tan-awon. So, kay humok naman ang atong kalabasa, ilunod na natin ang atong repolyo. So, ihurot na lang natin na, no? Ayan, diba? Perfect ka itong mga munggos, mga mars, mga pars. O, diba? Looks so yummy. Finally, makatilaw na po ta usab og munggos. Yan. Wow. Kalipay sa pobre. Of course, with patis. Patis.